ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw na ng Biyernes sa 19 na sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng diesel, maaaring bumaba ng mula 8 hanggang 10 piso kada litro. Malaking rollback sa gasolina at kerosene, inaasahan din. Dating DILG Secretary Abalos, inaasahang gaganap muli ng aktibong papel sa gobyerno. Napaulat na pinapaaresto na ng ICC si Senator Bongo, pinabulaanan din ni dating Senador Antonio Trillanes. Paglaya ng 24 na Pinoy na nakulong sa Russia dahil sa paglabag sa immigration, inaprubahan ni President Putin. Resign Coach Tab Baldwin. Humarap na sa PNP-CI DG. Inconsistency sa kanyang salaysay na tukoy. Mahigit sa 27 million pesos na halaga ng shabu tinangkang ipuslit sa Clark, Pampanga. Pambato ng Berlin World number 2, dinaig ni Alex Iyala. At tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng pumasok bukas o sa araw ng linggo. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, good news! May good news po sa ating mga motorista. Namumuro ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posible ang 3 hanggang 5 pisong rollback sa kada litro ng gasolina. Maaari namang maglaro ng mula 8 hanggang 10 piso ang tapya sa kada litro ng diesel, habang 9 na piso naman hanggang 12 pesos sa kerosene. Itinulak ito ng nilagdaang peace agreement ng Amerika at Iran para matuldukan ang digmaan. Pero maaari pang bumaba o tumaas ang presyuhan, depende sa resulta naman ng huling araw na kalakalan sa world market. Ang Energy Department pa rin ang nagtatakda naman ng minimum rollback at maximum increase sa presyo ng petrolyo sa gitna ng state of national emergency.
Kinalampag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang DOE upang tiyakin na mag-rollback ng husto ang presyo ng langis sa oras na tumigil na ang gyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Ito'y kasunod ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa na hudyat ng tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz kung saan dumaan ang mga oil tanker papuntang Pilipinas. Sa kabila ng magandang balita ay hinimok pa rin ni Gatchalian ng Malacanang na ipagpatuloy ang pamimigay ng tulong sa mga tinatawag na vulnerable sector na matinding naapektuhan sa gyera sa Middle East. Naniniwala ito na mas mabilis ang pagbangon ng mga nasa vulnerable sector kung patuloy silang susuportahan ng pamahalaan. 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Samantala, inaasahan namang mabibigyan ng pwesto sa gobyerno si dating DILG at kumandidatong senador, Secretary Benhur Abalos. Ito ay matapos aminin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nais niyang gumanap ng aktibong papel ang dating kalihim. Sabi ng presidente, kahit pansamantalang nawala sa gobyerno si Abalos, patuloy pa rin siyang nagbibigay naman ng mga assistance sa government. Ngayon pa man, niliwanag ni Marcos na wala namang papalitan ng cabinet member si Abalos sakaling matuloy ang kanyang pagbalik sa gobyerno. Si Abalos ay nagbitiw bilang secretary ng DILG noong 2024 para sumabak sa 2025 senatorial race. Subalit, ito ay hindi pinalad na makalusot. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang bagong balasahan sa gabinete matapos kumpirmahin na bibigyan ng papel sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang tumutulong si Abalos sa gobyerno kahit wala sa pwesto, kaya bukas ang Pangulo na bigyan siya ng opisyal na tungkulin sa hinaharap. Gayunman, iginiit ng Presidente na hindi kailangang may mapalitan o matanggal na miyembro ng gabinete at hindi rin makatutulong ang palagyang galawan ng mga tao sa gobyerno. Kontento anya siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete dahil maayos ang pagtutulungan ng mga ito sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng administrasyon. Narito po si Pangulong Bongbong Marcos. What you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are as far as I'm concerned, are doing the job that they are asked to do, and have gained already the experience that they have learned lessons from. And to just keep moving people around for no really good reason, it makes no sense to me. Samantala, pinabulaan na naman ni dating Senator Antonio Trillanes ang napaulat na mayroon namanong arrest warrant na mula sa ICC International Criminal Court si Senator Bongo. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Trillanes na kung magkakaroon man ng warrant of arrest laban kay Go ay matagalan pa ito ng ilang buwan. Ito ay dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon, pagkalap ng dokumento at pakikipag-usap sa mga testigo pang maabot ang certainty of conviction laban sa ilang akusado. Pakinggan natin si Trillanes. Kung meron man ho, siguro mga ilang buwan pa ang aantayin po natin. Kasi medyo malayo-layo pa ho bago maabot yung threshold. Kasi yung evidence na requirement ng ICC bago mag-pa-issue ng warrant ay certainty of conviction po. Yun yung pinakamataas na level. At yung ordinary, yung tinatawag na probable cause. Ito po, since hindi tayo miyembro, ang hinahanap nilang ebidensya ho ay certainty of conviction. Walang kapangyarihan ng gobyerno sa International Criminal Court. Ito ang buwelta ni Lanao del Sur Representative at House Prosecutor Zia Alonto Adyong sa SOCMED post ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Sa impormasyon nito na nakatakda na umanong ilabas ang warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Ayon kay Adyong, wala silang direktang impormasyon o kaalaman na sa umano'y ilalabas na warrant of arrest. Anya, ang pasya ng ICC ay walang kinalaman sa gobyerno ng Pilipinas o kahit na anong bansa. Pakinggan at panuorin po natin si Lanao del Sur Representative at House Prosecutor Zia Alonto Adyong. The internal judicial ruling or proceedings of the ICC
insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Nilinaw naman ng National Bureau of Investigation na hindi nila kakasuhan ang mga senador at iba pang dumalo sa flood control hearing ng Cayetano Black. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinabi niya na maaaring kasuhan naman ang mga ito ng perjury, libel at defamation, pero hindi ang Bureau ang kikilo sa paghahabla ng asunto. Hindi rin naman niya idinideklarang iligal ang flood control hearing ng Nooy Blue Ribbon Panel ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero kung mapatutunayan na niyang hindi ito lehitimo, hindi protektado ng parliamentary immunity ang participants at nagkaroon din ng usurpation of authority. Pinayagan ni Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pinoy na nakulong sa kanilang bansa dahil sa paglabag sa immigration law. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Russia-ASEAN Summit sa siyudad ng Kazan. Sa kanyang bilateral talks kay Putin, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mistulang nagulat ang Russian President nang ipaalam sa kanyang sitwasyon ng 24 na kababayan na 9 na buwan nang nakakulong sa kanilang bansa. Ayon sa Pangulo, nangako si Putin na gagawa ng paraan upang marilis ang tinutukoy na Pinoy detainees. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, aabot sa 15,000 na Pinoy ang matatagpuan sa Russia. Samantala, humarap naman sa investigasyon ng otoridad. Saka una ang pagkakataon si dating Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin. Ito'y kaugnay ng sinasagawang fact-finding hearing ng CIDG sa pagkamatay ng junior player na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John B. Crimolia, may mga nakitang inconsistencies ang Philippine National Police CIDG sa salaysay ng Ateneo player at coaches. Narito si Crimolia. There are some inconsistencies between what the player said and what the coach said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami nabibigay na comment hanggang matapos natin. Though si Father Bobby, who is the president of the university, graduation sa atin ngayon kaya hindi siya makarating. But he is subpoenaed for Thursday next week. Humarap ang mga abogado ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap sa National Bureau of Investigation. Ito'y kasunod ng inisyong sabina duces tecum ng NBI Homicide Division kay Yap para magsumite ng records at mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi nakapunta ang Ateneo President sa Bureau dahil sa dinaluhang graduation ceremony ngayong Biyernes. Nag-courtesy lamang sa NBI ang dalawang lawyer ni Yap at nag-abisong sa susunod na linggo magsusumite ng mga dokumento ang kampo. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fab
sa Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una. Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Hoy. Bawat pananagutan at itatalakid dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa sinasabi sa trends sa mga entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
p.m. radio program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 10:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
4 consecutive years, partner, ang Quezon Province ay muling nabigyan ng unqualified opinion ng Commission on Audit. At yan yung pinakamataas na grado, no? Na pwedeng maibigay ng Commission COA. on Audit. And last year, 2025, nabigyan naman ang Quezon Province ng Seal of Financial Housekeeping. Puro tungkol sa pera to, Tungkol sa masinop, maayos na paggastos na pondo. at paggamit ng pondo ng ating mga kababayan. Plus, yung of course yung Quezon na matagal nang idineklarang ng maupo si Governor ay naideklarang insurgency free. Ito ay nag-radiate, umaabot sa buong Calabarzon, at ang Calabarzon na declared nitong June 12 as insurgency free, at ang head ng Regional Peace and Order Council is no other than our Governor, Helen Tan. Ito, nakikita natin yung mga pagkilala ngayon, di ba? Sabihin, wow, ang galing naman, congratulations, deserve, ganon. Pero kung kakausapin natin at madalas natin nakakausap si Governor Helen Tan dito sa ating programa, ay nakikwento niya sa atin kung gaano katagal na pinagtrabahuan, pinaghirapan. At tama ka, partner, hindi madali na makuha itong mga pagkilalang ito. And yet, we are proud as a Quezonian, and we are here again to say thanks to our governor. In fact, I think nasa linya na ba natin, Wina? Nasa linya na po namin ulit ang ating pong gobernador ng lalawigan ng Quezon Day, Friday sa DCRH. Gob, magandang hapon and congratulations dito po sa mga binabanggit naming achievement. Congrats po, Gov. Yes, Ma'am Karen, Sir Handy, good afternoon. Maraming salamat po sa inyo. Yan po yung resulta ng concerted effort ng, for the Provincial Government of Quezon, sa lahat ng mga kasama ko sa Kapitolyo, no? And yun namang sa insurgency free sa buong Calabarzon, milestone yun sa atin. So, concerted effort po yan ng mga kasama din natin ng mga local government executives, no, from governors to mayors to barangay, then law enforcement agencies, DSOs. So marami pong nagtrabaho niyan. Hindi rin madali yon yung dismantling mga CTGs natin, no? So we're happy finally yung Calabarzon. And we are first in the Philippines, I think, the region na na declare na insurgency free. So, as the chairperson ng Regional Peace and Order Council, simula nung first term ko as chairperson, team trabaho talaga namin. Yung challenge sa kanila is yung sa Quezon, yung process is different, is to replicate what we did in Quezon in all other provinces. And they were able to do it. So thankful po tayo sa lahat ng ating mga kasamahan. Ito yung damay-damay na maganda, no? Pati mga kapit probinsya. Yes. Pero maitanong namin ni partner, ano yung mga best practices na bigay po ng daan para maging insurgency free, hindi lamang ang Quezon kundi ang buong Region 4A? Sa amin po kasi nag-emanate kami yung consultation, collaboration, and partnership sa stakeholders from the ground. So from barangay, identify natin, bumaba po ang AFP, PNP, ang mga local chief executives natin, and all other concerned national government agencies, the ILG, nandyan po sila lahat para makipagpulong, no? Tingnan ano yung mga possible na mga linkage. Go ahead, Gov. Established CTGs dito sa Quezon. From there, nagkaroon ng mga activities, no? Kasama yung panunumpa ng ating mga kasama sa barangay at
iba pang mga private personalities para hindi mag-age doon. Aha. Mukhang... I think mukhang nasa biyahe yata si ma'am. Ano, ha? Oo. So, Hello, Gov? Hello, Gov? Oo. Josa Wina, reconnect si Gov. Paki-reconnect siguro doon, no? Mukhang nagkakaroon ng interference doon sa kanyang signal. Paki-reestablish natin. Pag gumagalaw kasi siguro nasa sasakyan kasi, may biyahe. Medyo butas ng karayom yung pagdaraanan mo sapagkat when you say insurgency free, ang lalawigan mo ay wala nang bumabalot na takot mula sa mga rebelde, mula sa mga terorista, doon sa mga banta ng security, dahil kasi yan ang kadalasang pinoproblema naman ng mga pumapasok na investors, lalo na sa amin sa Quezon. Dati. Yes, at the same time, syempre, hindi lang naman tatanggalin mo mismo yung takot o yung mga rebelde doon sa lugar dahil yung mga kababayan mo din yan. Yung iba ay taga roon, yung iba ay mga kamag-anak ng mga taga roon sa lugar na yon, specific areas. So, kailangan whole of nation, whole of government approach. Ika nga, hindi lang po LGU yan, hindi lang provincial government, kundi yung mga iba pa pong mga ahensya na kailangan makapagbibigay ng trabaho, hanap buhay dun sa mga maglalatag po at magbababa na po ng kanilang mga armas, yung bababa na po sa mga bundok. At syempre yung pangmatagalan po, sustainability rin po para sa mga pamilya ng mga rebelde. And I think that's our governor implemented. Ma'am, you were back on air? Sorry. Apo, yeah, Di ba it's okay. naman ako nakat pala ako. Apo. Doon sa mga best practices. Yes po, tama po yung sinabi ni Ma'am Karen. So, yung naging action po ng Quezon is that nag-emanate kami from the barangay, no? In-identify sino ba itong mga individual na to na might be supporting. Hindi naman sila, but maaaring sumusuporta o nagkakadel, etc., no? And nagkaroon po ng mga pagpupulong, kasama po ang local chief executives ng mga agencies natin. So, tama po yung na-mention nyo, it's a whole of government approach, whole of society approach, no? Sila yung kasama. So, nag-declare po ang 41 municipalities natin, including yung 2 cities natin. And then, saka po kami sorry sir, nag-distracting ako. I miss you too. Yeah. Okay. May nag-hello kay Gov. Sorry po. So, nag-declare yung provincial government. Then, after the declaration po natin, hindi po tayo tumigil doon. Tama po yung sinabi nyo, yung sustainability. So, nagkaroon po kami ng mga convergence programs with kasama po natin ang AFP also, DILG. So nag-identify and the provincial government, and then of course we involve the national government like DTI, TESDA, DOLE, no? Ano yung mga pinlano namin sa mga former rebels natin na maitutulong sa kanila para sila ay magkaroon ng pangkabuhayan, no? At hindi nila maranasan yung hirap ng buhay, no? So, latag po yun, nandoon, mga trainings, etc. So, sila po ay binigyan natin ng pangmatagalan. So, dire-diretso po yung aming ginagawa. So, yung mga ginawa namin sa Quezon, sa regional level through the Regional Peace and Order Council, ay pinapa-adapt po namin so that other provinces will also do the same, no? So for sustainability purposes, kailangan talaga na nararamdaman nila na kinakalinga sila ng gobyerno, may trabaho, may hanap buhay. Kami then also offered scholarship programs to the children, no? So paaral also, pag magkasakit, nandun ka, naalalayan mo sila. So they will really feel that yung gobyerno ay inaasikaso sila, no? So yun sir ang naging some of the best practices na ginawa po natin.
Kasi isa nga po sa pinaka-dahilan, no, Gov, kung bakit yung iba ay pumapasok, nagiging rebelde, nagiging insurgent ay yung kahirapan at yung sa kanilang palagay ay hindi responde ng ating pamahalaan, local government man po yan, provincial government, sa kanilang mga basic na pangangailangan. Nabanggit nyo nga, Gov, hindi naman kailangan kasi na talagang marangya o magarbo yung buhay nila. Yung maramdaman lang po nila that they are well taken cared for, naririnig po yung kanilang mga hinaing. Simpleng buhay lang naman po, masaya na tayong mga Pilipino, di po ba, Gov? Yeah. And living yung decent life, no? Nandun yung pag-akap also ng community, no? Yung nasa mainstream sila at walang stigma, hindi nila nararamdaman. So, marami pa, sir, kami na gagawin, no? Marami nang ginagawa, but marami pang gagawin kasi syempre ang lahat ng yon ay kailangan din ng funding allocation, no? So, yung NTF, LCAC naman, katulong din natin sa mga programa po. So, sila nagbigay ng pondo sa amin sa probinsya para at least pag mga livelihood, meron din silang na ibibigay na financial na tulong. So, yun yung partnership po namin. Then, sa Quezon, na-establish po namin yung local amnesty board, no? So, I think kami yung functional na meron po na sa mga probinsya. That's why we're also catering mga galing Marinduque, Mindoro, etc. Ito naman pag-asikaso ng to clear yung mga pangalan, yung ihingi ng amnesty na inaasikaso po at ina-assist ng ating legal office. Nandun din ang NTF-LCAC, kasama din namin doon, no? And also the DILG. So yun yung mga isang halimbawa na dire-diretso tayo sa ating ginagawa po. Opo. At ang bunga naman nito ay ang tiwala ng ating lalo na yung mga investor. Ano po? Like in Quezon, mataas na ang kumpiyansa, maraming pumapasok na investors, lalo na sa energy sectors and agri-sectors. Tama, di ho ba, Governor? Opo. Actually, ngayon po yung mga investors natin, lagi pong ine-endorse ko sila sa mga law enforcement agencies to help them, no? Pag may mga problems po in the ground, merong mga misunderstanding with the community, we also, myself, get involved, try to negotiate, no? At tayo nag-aayos, no? So wala na po yung katulad dati, pag construction, yung mga equipment, heavy equipment, sinusunog, wala na po yung sumusulat, and then, hihingan po ng ang mga negosyante. So, yung negosyante, for Quezon po, naramdaman po talaga namin. Yung the first time we declared insurgency-free, nakita po namin na yung mga investors natin ay nawala po yung kanilang mga fears, no? To engage in the province, even sa pinakamalalayong lugar, Sir Henry. And not to mention yung pong ating Quezon Police Provincial Office ay itinanghal na Best Police Provincial Office in Calabarzon. Diba? Nakakatuwa po eh. Opo. Yung mga most wanted persons dati na may mga kaso ng murder, rape cases, etc. Talagang puspusan yung implementation nila na ma-apprehend. And yung campaign natin against all illegal activities, no? Dito sa Quezon with the QPPO and the help of course, sila nagsusupervise ng ating MPS, mga municipal police station. Malaking bagay kasi ako regularly, I really talk to our provincial director, give the instructions. And ako mismo, pag may naobserbahan ako na may mga nagte-text sa akin, like there was a time may nag-text po sa akin na in one of the barangay in Lucena City, parang candy lang daw na nagbebentahan, sir, ng illegal drugs ba yan? So I was so concerned, no? What are you doing, no? So, and then I asked the city police and
And it's true, no? Merong nag-text sa akin. Nakakatuwa kasi ako ang tinitext. Meron daw nagra-rugby in one of the streets in Lucena. So I forwarded it to PD and they check it. And true enough, Meron nga, no? And they were able to get, no? So we strengthened and we're happy na. And we wanted, of course, yung mga taga Quezon ma-feel nila na safe kami dito. And hindi namin binabaliwala yung ganong mga mga nangyayari sa mga pero kapansin-pansin, Gov, siguro partner, balikan ko lang yung nabanggit ni Gov na siya yung tinitext, siya yung mini-message. So, I'm so happy. Sa Facebook account ko, yung public account ko na Dr. Helen Tan. Doon po may mga messages na and you find time to mama, you find time to pero ako, sir, nagbabasa ng lahat ng mga messages doon sa aking page kasi may mga humihingi po doon ng tulong ambulance. So, medical meron po ako na assistance. 24/7 po sila. And then meron po kaming, ang tawag po namin, Stan Access. Nandun po ako sa chat group and then nag-i-instruct po ako what to do. No? So, ina-attend po namin lahat yon yung mga concern. Gov, ang gusto ko lang sigurong ipunto is yung community participation kasi siguro kung ang iba dyan, matatakot po silang mag-message, magsumbong. Hindi man anonymous, pero kasi sometimes madaling matrace lalo na may social media, di po ba, na kahit may code name ka, kunyari si Karen Ong-Ong, kunyari, pero ako talaga yon, pinalitan ko. Pero pag may mga iba na, sino kayo nagsumbong kay Gov, di ba? Tas may parang natatakot sa retaliation. Pero itong mga nagsusumbong po sa inyo, nagde-direct message po sa inyo, ay siguro gusto po nila talaga na tumulong, mapabuti ang kanilang community. Actually, tama po ba, Gov? Yes. Ano po yan, parang positive para sa akin yun na sila ay nagre-report direct to me kahit pa yun ay text na hindi nagpakilala. Pinapavalidate ko po yun. Pina-forward ko sa kanila. Ang importante po doon ay concern sila. 'Di ba? No, parang pinapahalagahan nila at na-recognize nila na kailangan na malaman ko for the necessary actions, no? At mabilis yan talaga naming ina-actionan. So, I'm proud sa amin pong Provincial Police Office, no? Sa leadership ni Colonel Albacea, no? Colonel Romulo Albacea. With the help, with the help of the mga MPS natin, no? Yung ating mga police station, sabi ko nga, at naka-align. May mga bayan na magkakatabi, very proactive yung police dito sa isang bayan. Dun sa kabila naman, parang wala lang. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Kailangan iisa ang direction ninyo. Ibig sabihin, nagtutulungan ang bawat isa. So, we're happy. And regularly. Recently, partner, sunod-sunod, walang nakakalusot na mga epektos ng droga, ma'am, sa iba-ibang mga may mga nagtatangkang magpasok, dumaan, mag-dump, pero lahat ito na-actionan po ng Quezon Provincial Police Office. Aktibo po sila doon sa kanilang mga ginagawa. Yung sa pagsusumbong lang, yung sa pagtitext, sa pagme-message, so kahit lead lang po ang ipadala sa inyo doon sa Facebook page ninyo, kahit na yung pangalan, sabi nga ni Karen, medyo itatago ng konti. Maging anonymous ka kunyari. Magkakaroon po ng aksyon para maimbestigahan sa inyo pong utos. Opo. Pinapavalidate po natin, no? Kung totoo lahat. Pati yung mga simple, sir, na magpapadala ng GCash, they have this kind of problem. Then I will ask my staff to call the barangay. First is to validate kung may talaga na ganon. Binagbabad kasi marami po nang loloko sabihin maraming scam sa ospital. Pero hindi naman totoo. So, we validate
Kasi may direct contact po kami sa barangay So hindi kami po pwedeng pangalan lang and number, no? So papahanap na, sumasagot, tinatanong nila saang barangay po kayo, bayan, sino ang contact person, nasaan ang, for example, kung may sakit, nasaan ang pasyente at this time, ganyan. So lahat po yun, tatawagan nila, susugsugin nila kung nasaan yung pasyente and validate if it's true. If it's true, then hahanap kami ng paraan ano ang kailangan niya na kaya naming ibigay. So na-validate naman with due diligence. So hindi pwedeng maloko. Alright, so that's the situation in Calabarzon, in Quezon when it comes to insurgency and peace and order. Ma'am, kayo po ay wala rin humpayang pag-iikot sa iba't ibang mga munisipyo, lalo na sa mga island municipalities, sa northern part ng Quezon, 3rd District. Kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan at ano pa po ang mga nakikita ninyo na mga suliranin na inyo pong aaksyonan? Diretso tayo. First, of course, yung pagdala ng medical services. And then at the same time, bit-bit na rin natin yung ibang services ng Kapitolyo, veterinarian, provincial agriculturist, no? Kasama namin ang tourism, kasama namin ang PSWDO. So marami, no? So sinasamantala ko for consultation also with elected officials, and then different sectors, especially the farmers and fisher folks natin, sinasama din natin, no? So far sa amin, ang problema ngayon is tubig sa ating sakahan dahil sa haba na po ng init, no? So pinoproblema talaga ng ating mga magsasaka yung nababawasan yung kita nila kasi hindi sila tanim, no? Or hindi na harvest yung kanilang tinanim kasi inabot ng sobrang init, no? So basically nagpa-plan kami, kinukuha namin kasi budget call na din ng mga local. Nag-prepare na ng annual investment plan. Yung mga nakuha namin doon na kaya namin na pondohan ng mga programs and projects, yun yung papasok po for next year. So, hindi nasasabay-sabay, but alam nila na we're helping them, no? In a way na kaya ng province. So yung problema ng mga magsasaka, partner, lalo na po sa pagtagtuyot at yung papasok na tag-ulan, naka-ano na rin po yan? Nakaambang na. Sama na sa plano. Oo. Actually, ever since meron kami mga alternative na mga binibigay sa kanila pag ganito na hindi sila makapag plant, no? So, diversified farming No, so dapat hindi ka concentrated into one crops or one pangkabuhayan lang. So tinitrain, it's just that merong mga hindi nag-a-adapt, merong nag-a-adapt. Kailangan mo lang talaga to continuously encourage them to try. Yung iba naman, yung kailangan nila market, so yung institutional market linkages namin, ginagawa namin din patuloy. So, may mga assurances from the provincial government that we have that kind of services. Mukha kasing Gov, yung ating nakakalap po na impormasyon, lalo na from DA, pag sila po yung nakaka-interact with farmers, mukhang ito po yata yung common sa kanila na medyo may takot po sila, pangamba, lalo na kung meron po kayong gustong i-introduce na bagong technology, bagong kumbaga bagong system, kunyari po, na alam naman natin, proven na siguro na makakatulong, pero sila, ang mga, lalo na yung mga traditional na farmers po natin, Gov, correct me if I'm wrong, gusto po nila to see is to believe. Gusto nila na may pruweba. Makita nila, yung aking kapitbahay na farmer ay tumaas ang gumandang kabuhayan. Oo. Kasi sinunod itong programa nila, Gov. Parang ganun. So, sige, ako na nga rin. Challenge na naman ito. Challenge po sa inyo yan, Gov, no? Oo, challenge, ma'am. Tama po kayo, Ma'am Karen, to see is to believe. Pag may nakita sila na successful na, and then yan, gagaya sila. Kaya, ang ginagawa ng aming mga kapartner o mga focal persons namin
dinadala, nagbe-benchmark sila so that makita nila yung practices in other provinces na merong ganong nag-engage to new technology para makita nila na ano yan, mag-fit yan sa atin, no? So, pwedeng subukan. Opo. Ma'am, sasamantalahin na rin namin ang pagkakataon, gagamitin namin itong nangyari doon sa post nung isang naalala mo partner yung nag-viral na na-confine dinala sa ospital yung asawa na matay, hindi naka-avail ng PhilHealth sa emergency kasi wala pa raw 24 hours confinement, although ito naman ay na ipaliwanag na rin ng PhilHealth. Pero ma'am, kayo napaliwanag na. Actually, hindi ko yun na, so sobrang busy ko. Opo. Hindi ko na, parang na-miss ko that news, no? But, may nagtanong din po sa akin yan, no? Na, para lang din po alam ng mga tao, din po yung sinasabi natin. Alam niyo po sa Universal Healthcare Law, malinaw pong nakastipulate doon na comprehensive set of services, healthcare services. So, whether it's in emergency, in outpatient, dental services, ay meron dapat na nakasama sa National Health Insurance Program. And meron po tayo kasi no OECD, kaya nagulat din po ako, how come hindi ginawa ng hospital yon? Na kahit hindi ka na-confined, lahat ng charges na ginawa sa'yo can be claimed o pwedeng gamitin yung tinatawag nila OECD yon. So hindi, kung less than 24 hours, namatay kasi this patient, diba? Dapat yung ginamit sa kanya, i-charge doon sa package na yon, no? So, kino-compute siya for every services. O, I don't know, baka hindi accredited yung hospital or wala sa... Saan hospital ba si tinakbo? Dito sa isang hospital sa Manila, ma'am. Pero, ma'am, ang mukhang nagkaroon po ng communication gap is parang yung tao doon sa PhilHealth section ay mukhang yun ho ang nakikitang kailangan, kasi sabi na rin ni Dr. Mercado, mukhang kailangan nilang i-seminar at abisuhan na pwede namang may package naman di ba ma'am? Kayo as an author, as author of Universal Healthcare, primary author. Ano po yung OECD siguro para mabigay? Meaning po but I'll Google it, no? Pero meron po yun. Kaya nga sinasabi namin lagi sa PhilHealth, i-simplify yung process. Si minsan, sir, halimbawa, for example, kung lifetime member na siya, di ba? 25 years po ang sabi ng asawa 25 years, kaya medyo nagdamdam. Kung 25 years, assuming siya ay senior citizen na, lifetime member po yun, no? Na-reach niya na po yung number of years na nagbayad siya and age, no? So, baka nga po kasi syempre come and go din ang mga manggagawa nila. And minsan, gusto ko lang din po sabihin sa aming hospital sa Kapitolyo, nahuhuli ko din sila, yung mga staff namin. Ba't bumibili yan? Bakit yan ganon? Bakit di nyo to sinacharge sa OECD? Dapat na-charge yan doon. Tapos nung una, nagkakagulo sila. And then, kasi hindi pa nila alam gawin. Kasi may process. May process sa billing, saan ba yan i-charge, etc. And then meron pong formula to compute it, no? So kung PhilHealth staff ang may problema, then they have to improve siguro yung awareness and training ng yung mga programs po ng PhilHealth. Mukhang yun naman po yung suggestion nyo. Mukhang yun din po yung tututukan ni Dr. Mercado, na kausap natin din siya dito sa program. They're trying to thresh out the details kung ano ba talaga yung nangyari at kung ano po yung pwede nilang gawin para ma-improve po yung sistema at yung training po ng mga tao sa mga ospital. Pero ma'am, halimbawa po ma'am, ito yung sitwasyon nga, nagdala ka ng hating gabi, nagdala ka ng pasyente. Sa ER. Dinala mo sa private kasi nagmamadali ka, mas malapit yung private, doon mo na itakbo. Pagkatapos nangyari po yung mga bayarin na ganyan, pagpunta mo sa billing, na doon na yung PhilHealth section katabi,
as patient, as relative, paano ho ba ang tamang paglalatag ng para maintindihan nung kausap mo yung na alam mo rin kung ano yung mga patakaran ng PhilHealth? Dapat usually po pagka nandun sa emergency room, magpo-process yung family, di po ba? Opo. Let's say, yung pasyente ay hindi na-admit. Okay? Na-relieve siya, for example, sa pain, uuwi siya. Okay? In the middle of the night. Or namatay yung pasyente. Of course, may mga discharge doon, no? I-discharge siya ng hospital. Pupunta po yun sa billing. And then, dadaan din po yun sa PhilHealth. Pero kung midnight kasi, walang PhilHealth desk ang alam ko Office hours lang po sila. Yan yung isang problema na it's been a long time na nire-request namin sa PhilHealth na mag-adjust sila sa schedule ng hospital na 24/7. Dapat 24/7 din po sila. Dapat meron din sila. Dapat meron din po sila, no? So, ipinapaliwanag po usually yan ng mga staff ng hospital kung saan i-charge or may extra charge or may over and above PhilHealth. No? Usually, alam po yan ng billing. Billing section pa lang, alam na po nila yan. Kaya na po nilang sabihin na, kayo po, kinover po kayo nito, blah, blah, blah. Ayun. And then, may excess po kayo na ganito. So, ma'am, pinapaliwanag po yun sa billing. Sa mga pagkakataon, partner, ma'am, na gabi, wala po yung PhilHealth staff. Dapat kabisado ng billing ito. Alam po ng hospital staff yun. Kasi may access. Kung PhilHealth po ang problem, may access din po ang hospital sa PhilHealth portal. Yung PhilHealth portal po yun yung live. Kung makikita, active member ka ba o inactive member ka. Kung inactive member ka, may point of service po yun. Ibig sabihin, on that day, i-declare ka lang na ikaw ay i-cover kasi nga may universal healthcare tayo. So, dapat i-cover ka pa rin po ng PhilHealth, no? Ang nagiging problema natin, yung minimension ko po kanina sa inyo na may mga programs ang PhilHealth na ang hospital ay mag-a-apply ng accreditation. Like yung sinabi ko po, less than 24 hours. So, na-emergency lang siya, hindi siya na-confine. Kung ang hospital ay hindi po nag-apply na ma-accredit for that program, and so, hindi magagamit doon sa hospital yung OECB, no? So, nung nagsisimula kami, yun din yung na-realize namin. Kasi po meron po sa system, PhilHealth system also, doon sa IT infrastructure ng hospital na naka-link po yun sa PhilHealth system na for you to proceed, no, the process. So you have to have that system. So hindi siya, so maraming factors maybe na kailangan natingnan sa level ng hospital and sa level po ng PhilHealth. Ma'am, so, hindi po siya ganun kasimple, sir. Hindi ho pala, ma'am, ano? Simplified. Ma'am, hindi pala kung ikaw ay hospital na accredited na ng PhilHealth, ay hindi lahatan yung serbisyong pwedeng maibigay? Hindi, sir, kasi may mga systems na you need to upgrade muna, no? So, poprosesuhin mo sa kanila, sabihin mo, nag-a-apply kami for OECB, for example, yung sinasabi ko po sa inyo. Cancer po, kung gusto nyo po na may Z-package kayo sa cancer treatment, i-apply po yun sa PhilHealth. Hindi po automatic na you'll have that. Ortho cases po namin, pagka ortho, kung hindi po kami nag-apply ng package for that, hindi po magagamit ng pasyente yung package na yon kasi hindi accredited doon sa hospital that package. So, hindi siya simplified, sir, na all other programs ng PhilHealth and you are PhilHealth accredited ay papasok na siya kasi may mga you need to comply in the system para sa pagproseso po ng papel at ma-avail po yung packages. No? I think yun yung kailangan din na i-resolve po ng PhilHealth to simplify it. So, kasi tinitingnan, sir, syempre yung capability ng hospital sabihin mo, but bakit siya may cancer package? Wala naman siyang cancer treatment. So, we can make it automatic. Kaya individual programs
for programs like that, you have to apply. Depende sa kapabilidad ng ospital. Yes. Oo, hindi pwedeng maobliga. Kung kaya namin, opo, kung kaya po namin, let's say, yung cancer nga, kaya ba namin na do we have onco, we have the cancer medicines, do we have a cancer center, a small room where we can provide the chemotherapy treatment, etc. Tinitingnan po kasi ng PhilHealth yun. Ina-assess before ka po niya mabigyan. So, yun yung mga paraan po ng mga tao. Yun na nga, So, dapat mabuti ho pala na. Mabuti pala, na paliwanag ninyo. Yes, Karen. Pero paano kung mga emergency cases nga, katulad dun sa case nung nag-viral, kasi wala naman pong choice ang isang pamilya na kung saan dadalhin, kundi sa pinakamalapit, private o public man po yan, Doc. So, dapat, yung PhilHealth po, meron na nung emergency packages, no? Yung OECB po kasi medyo complicated yung computation, Para siyang fee-for-service nung unang panahon. Ngayon po kasi, di ba, naka-package na po tayo na hindi na yung kinocompute pa kung ano yung specialization ng doctor. Yung OECB, para pong combination ng dalawang sistema ng payment ng PhilHealth, no? So, to simplify kung emergency, it would be good na, especially yung ganon, naging mortality, baka po pwedeng magkaroon ng emergency package na simplified po yung computation. And since lahat naman ng hospital ay may emergency room, yes, ibigay natin yung package na yun. Dumadaan naman lahat sa emergency room, di po ba? So, might as well develop a package na nandun, mag-add-on lang sila, depende sa kaso po ng pasyente. At naibigay po na services doon sa pasyente. So, siguro yun po yung isang po pwede nilang aralin. Anyway, yun naman po ay nakalagay din po doon sa Universal Healthcare Law. But anyway, simplification lang. They have it, but they just have to simplify it. Ma'am, before we end off our conversation, i-localize lang natin. Pero dyan sa atin, lalo dyan sa mga hospital network at sa ating probinsyang hospital sa Lucena, ang mga nagpapagamot po dyan ay wala pong babayaran. Opo. Yung nagcha-charge sa PhilHealth, sinacharge sa PhilHealth. Yung over and above PhilHealth, ay sinasubsidiya po ng provincial government. At pati gamot, pagka, alam ko yung patient navigation, sila po naghahanap. Ang ospital na naghahanap para sa pasyente pag nasa ospital. At yung mga nasa probinsya, sa mga bayan, sa mga barangay, pag may gusto namang ilapit sa kanilang pagpapagamot, ay aware na sila doon sa ating mga stand office sa mga kadabayan at barangay. Yes po. Alright. Gob. Thank you din po sa inyong program kasi maraming nare-reach ng information doon sa ginagawa ng Kapitolyo sa Quezon, no? So marami pong nag-feedback sa akin na nakarinig sa mga interviews po ninyo na, ang ganda nung narinig ko na program, paano mo ginagawa? So, hindi, alam nyo ma'am, at saka itong napagkakapag-explaining sa PhilHealth na, kasi ako, ang intindi ko, basta lumapit ako sa ospital na may PhilHealth, lahat na yon ay, pala hindi pala, applyan pa pala ng mga ospital yun. At hindi rin naman, applyan po, special programs po. At hindi rin kaya naman ng ospital na applyan kung wala siyang capability to sustain and to manage. Ayun. Anyway, ma'am, salamat po ng marami sa inyo. At kanina chinek ko naman yung track nung hopefully wag nang tumamang bagyo, pero mukhang ating lalawigan naman at saka yung iba pa mga karatig hindi naman po maapektuhan. Hopefully, opo. Sige. Thank you so much, ma'am. Salamat ng marami. Thank you, Gov. Thank you po. Ayan, si Governor Helen Tan, ang ating pong butihing ina at lalawig at governor ng lalawigan ng Quezon. Buti pa siya, kaya niya explain ng maayos. Kasi siya yung primary author. Siya talaga. Yung primary author po ng Universal Healthcare Act sa House of Representatives. Sa kanya pong mga idea din nag-emanate yan. And
salamat at naipapaliwanag as a doctor also, as a Kasi provincial governor. Pagka meron kang interaction araw-araw sa mga pasyente, na ano mo kung yung pangangailangan, nakakagulat lang kasi sabi nga ni Gov kanina, lahat naman dumadaan sa ER, 'di ba? Sa emergency room. Bakit walang package para doon? Dapat meron. Yun na nga eh. 'Di ba? Dapat may ER package. Medyo marami-raming tatrabahuhin ng PhilHealth dito at Oy, dapat simulan na nila ngayon, 'di ba? in fact, hindi mo naman masisisiho ang tao dahil nagkuhulog eh. Oo, 'di ba? Pag yung payslip mo, Kaltas agad yung... kaltas mo agad. At ang pagkaganyan, pag ikaw ay kinakaltasan, laging ang expectation mo magandang at maayos ng serbisyo. So, we respect also the feelings of the missus, 'di ba? Yes, Kasi we really. talagang valid yung nararamdaman niya, 'di ba? Na magagalit ka naman talaga. 25 years na naghulog. Kahit na technically sabihin natin na may mga ganito, may ganito. Pero 'di ba parang naghuhulog ka eh. Di ba last time na tinakal natin ito, ang ating sinasabi doon sa mga tao ng PhilHealth o tao ng ospital. Alam ko, medyo minsan puyat kayo, pagod kayo, pero mas dapat iintindihin po ninyo yung nagdala ng pasyente, lalo kung kritikal at lalo nga kung binawian ng buhay. Oo. Dapat masahabaan ninyo ang Empathy naman. At Oo, ang 'di ba? pagpapaliwanag ay huwag niyong sasalubungin po ng impormasyong hilaw at lalong makapagpapasama ng loob sa pasyente. Ano po? Kung halimbawa O sa pamilya ng pasyente. halimbawa ganun, hating gabi, pumunta sa billing, magbabayad, walang PhilHealth. Pwede naman nyo siguro, ma'am, pasensya na po, at wala po kasi akong kasama rito, nag-iisa lang po ako, wala yung mga staff. Baka po pwedeng bumalik po kayo, kinabukasan. Ang problema lang, kasi pag hindi mo na-settle yung bill, hindi mo na labas yung... Tsaka tataas yung bill Oo. Anyway. Dadagdag. Sige. So, sana manatili po tayong malusog lahat hanggat kaya natin. Naku, sana. Ang hirap magkasakit dito. Uminom po tayo ng aking iniinom. Ano? Okra juice. Pabalik po kami ni Karen. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan ay nariyan ang pagkaroon ng trangkaso na nagsisimula bilang ubo o di naman kaya sipon. Kaya naman, huwag kalimutan ang mga mabisang pampalakas ng katawan gaya ng pag-inom ng vitamin C, gayon din ang pag-inom ng 8 basong tubig, pagkain ng masasustansya at pagtulog ng tama. Pero bukod pa riyan, ilan pa sa mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan ay ang diarrhea, leptospirosis at dengue na dulot ng pagbaha at mga lamok. Kaya naman, oras na ikay maulanan ay mas mainam daw na maligo agad pagdating sa bahay at huwag kalimutan ang laging paalala na magdala ng panangga sa ulan tuwing ikaw ay lalabas. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tolerance is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko, we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin, na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information. So, medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay, Dea
Leo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and viral iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matching entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sabi no, may mga nagtitext, pwede bang magpaampo na lang sa Quezon? Eto yung ating possible kring-kring panalo winner. Mukhang kababayan mo, partner. Nako, taga-Tayabas ko na Oo, taga-Tayabas sa Quezon. Sino kaya rin? Saan kaya rin sa Tayabas? Si Arnold Placino. Mga Placino. Taga mga saan naman taga-Tayabas talaga ito. Arnold, kabayan Hello, Arnold. Arnold? Hindi tayo naririnig. Oo, pero ang alam ko sa mga taga-Tayabas, hindi mahina ang tenga pa. Hindi. Hindi bingi. Arnold? Ano to, iba? Ayun na, Christina Placino. Kasi tinatawag namin Arnold. Bakit may bisino? Naging girl siya bigla. Pasensya na kayo. Nag-transform. Marami kasing ginagawa yung aming executive producer. Nasulat niya Arnold Placino. Sino si Arnold? Si Arnold Placino. Jowa mo, si Arnold. Si Christina. Yes po. Ano mo ba kasi si Arnold? Ay, hindi ko po kilala yun. Hindi, jowa ni Wina yun, oo. Sorry po, Ma'am Christina, nagkamali po. Nga. Saan ka sa Saan ka sa Tayabas? Taga-Cabuyao, Laguna po ako. Pero? Cabuyao, Laguna po. Ay, taga-Tayabas. Ka talaga, Ate Wina. Ate Wina. Fake news to. Taga-Cabuyao pala ito, si Christina. Ayan. Yung yung kanina, yun yung sige na. Sorry, Ma'am Christina, eto na. Laguna, si Ma'am Christina. Taga-Cabuyao. Okay. Ma'am Christina, kumusta naman po kayo sa Cabuyao? Malakas po ba ang DZRH dyan? Okay naman po. Okay naman. Ayan, sorry daw. Nagsusorry, Ma'am Christina, sorry ate. Sige, eto na. Si Hindi ka na namin patatagalin pa, Christina. Ang tanong ng aking partner. Nakinig ng mabuti, Ma'am Christina. Sagutin ang tanong. Ano pong kauna-una ang radyo sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga-Cabuyao, Laguna? Ma'am Christina. DZRH po. Ayun, DZRH. Sana palagi kayong makinig. Wala nang lipatan ng inyong istasyon. Yes, oo. Para lagi ding manalo ang mga taga-Cabuyao. Christina, baka may babatiin ka. Ito po yung mga kamag-anak ko dyan sa South Phil. Sa?
Southville po. Sa dyan po Southville. Deal. Oh. Ay, mga kamag-anak ni Christina sa Southville, meron siyang 500 pesos. Puntahan nyo na siya. Palibre na kayo sa kanya. Thank you, Christina. Congrats. Magandang gabi dyan sa inyo. Thank you rin. Si Christina, ang ating winner mula po sa Cabuyao, Laguna. Ano ba tong si Wina? Sabaw na. And excited na kasi siya sa wedding. Sa wedding ni Sister L. Dami lang daw po. Kasi magpapatanggal pa daw siya ng book sa kilikili. Magpapa-Brazilian. Ano pang gagawin mo, Wina? Kasi siya na rin daw po ang Beauty rest. Siya daw po ang susunod na ikakasal. Magdininong ka na naman. Kaya pala naman si Wina ay ganon. Kailangan na niya mag-beauty rest. Sige na nga. Sumayin niyo na ang mga balita at talakayan sa Balansyado ngayong araw ng Biyernes. Lagi ho nating paalala sa ating lahat. Gusto nating umasenso ang gawin natin. Tayo po'y manalangin, palagi magdasal sa may kapal at huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa bagkos. Laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama at samahan natin ang pagtulong lalo na sa mga nangangailangan. Dahil help is wealth. Susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina at ang programang DZRH Usapang Legal. Ang kanyang topic, sasagutin niya po ang katanungan na ito. Pwede bang mag-record ang empleyado ng conversation nila ng kanyang boss? Baka may data privacy yata yun at saka ano pa ba yung anti-privacy wiretapping yata. Unless ipaalam mo, boss, pwede ko bang i-record? Pero for the record? Lalo na kung si secretary yung kausap, baka hindi pumayag si boss. Okay. Bigyan na lang natin ng problema si Atty. Cam. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado ang oras na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS.